Paano ka ba naman makakaipon or makakapag-invest kung may mga utang ka rin na naiwan? So paano ba muna, paano yung pinaka-basic first step, First, Prof? oo. So kung meron kang utang, actually dapat babayaran mo yung utang mo, no? Maganda kung ang gagawin mo diyan ay kakausapin mo yung pinagkautangan mo at gumawa tayo ng payment plan na magaan sa iyo at kaya mong panindigan. Kasi hindi talaga matatapos ang utang kung ang hihintayin natin ay magkakaroon tayo ng biglang malaking amount at babayaran natin ang buo ang utang, ano? Mas maganda na inuunti-unti natin 'yan. At saka ang gagawin natin, pagsasabayin natin ang pagbabayad ng utang at saka pag-iipon. Kasi hindi maganda na pagbabayad ng utang lang Hmm, yung gagawin natin. Kasi kung pagbabayad lang ng utang yung gagawin natin, parang hindi naman masaya yon sa loob, ano, na nagtatrabaho tayo, nagpapakapagod tayo, tapos sa utang lang lahat napupunta. Kailangan din, we have to pay ourselves first. Kaya pagsabayin ang pagbabayad ng utang at saka pag-iipon. At Cheryl ha, ang lagi kong sinasabi ngayon ay kung gaano tayo kagaling mangutang, dapat ganun din tayo kagaling mag-ipon. Kung hindi, dapat mas hmm, magaling pa tayong mag-ipon. Kasi mhm. ipon talaga yung solusyon hindi utang. Ang marami kasi, na-tempt sila no, na magkaroon na ako ng gadget ngayon or Ay, mag-travel na ako ngayon. oo. Therefore, uutang na siya. So, instant gratification kasi ang hanap. Pero sa instant gratification, utang yan usually, magbabayad ka na ng mahal tapos mayroon pang interest na patong. Pero kapag ipon ang ginamit mo, baliktad delayed gratification siya, no? Madidelay ng kaunti yung pagta-travel mo o pagbili ng kung ano man ang gusto mo, pero makakamura ka kasi may cash ka na, pwede kang humingi ng discount tapos ay hindi ka pa magbabayad ng interest.